I attended a conference somewhere in Cebu. Pero not to become an exorcist, but just out of interest sa mga spiritual warfare, mga ganyan, no? Matindi kasi ang unang case ko is full-blown possession. Involving a 24-year-old woman na talagang siya ay possessed, where the devil latches on. Sa buhay po ng tao, tayo rin po yung nagbibigay sa demonyo, kumbaga tayo nagbibigay ng motibo or nagbibigay ng dahilan o nung kanyang hawakan sa buhay natin. And in that case, maingay na siya, nagwawala na siya, trying to lahat ng scare tactics, nagbibigay ng tetreten, papatayin kita, mga ganyan. Hindi pala kasal sa simbahan. So wala sa focus ng Panginoon yung pagsasama nila. Or kung minsan, yun nga, meron palang pumasok sa bahay nila na nagpa-practice ng occult, pinaka-worst encounter with a witch. Self-professed witchcraft siya, matagal na siya nagpa-practice. She's from another diocese, pero dito na nga lang siya lumipat. Tapos meron siyang mga bizarre practices like waking up in the middle of the night just to go to a cemetery. Kapag nagsasalita na ako ng Latin, part of the ritual, sumasagot siya. Either sumasagot siya in Tagalog, pero tama dun sa Latin na question. Or sumasagot din siya in Latin, word for word. Tapos, tumalon siya, nakatayo siyang ganyan, tumalon siya na parang balloon, parang ganon. Tapos, head first, bagsak yung ulo niya sa floor, na yung floor sa semento. So, I was thinking, basag ang ulo nito. In one case, sabi sa akin, 1970 pa po eh. Sabi ko, hindi naman natutulog ang demonyo. Hindi naman siya tumatanda. Yung element ng time na modern na ngayon, hindi na uso ang demonyo. Nako, hindi pwede. Wala pa nga tayo sa mundo, nandyan na sila. Around the year 1940s, or siguro yon bago mag-World War II, nawala itong ministry na to, nawala siya sa curriculum ng seminaryo, and noon, part ng ating liturgy, pag magbibinyag, exorcism muna. Kasi ang isang nilalang sa tiyan ng kanyang ina, kaya nga kasalanang mana, lahat ba ng pare ay pwedeng mag-perform ng exorcism? Yes. Pero dapat malinaw sa atin na may dalawang klase ng exorcism. So mga tatay, dapat nyo pong bantayan lahat ng entry points ng kaaway. Lahat ng pwedeng pagdaanan ng masasama, hindi lang yung pintuan ng inyong bahay. Sakali po na mayroong demonic intrusion or influence or attack ang inyong anak, meron po kayong certain degree of authority. Kung minsan meron yung tinatawag na specter. Ang specter, yung parang may nakatayo sa tabi mo, yung evil presence. There was a time na yung isang teenager, dalagita, pagmulat niya, mata ng ahas. Tapos yung hindi boses ng tao. Ang sabi niya, tapos sabi ng demonyo, hindi na natin kailangang kumbinsihin yan. Demonyo na rin yan. There are saints like Padre Pio, Saint John Marie Vianney, Saint Gemma Galgani, at marami pang iba. Talagang ginambala sila ng demonyo. Pastangan mo yung Panginoon na nagbigay na nga siya ng kanyang dugo, gagamit ka pa ng dugo ng manok o dugo ng kambing kung mas malaking building para mas maraming dugo. Isipin mo, yung guardian angel mo, pinakamababa dun sa 9 choirs. Talo niya ang isang demonyo na nanggaling sa seraphim na pinakamataas na choir. Ito pa, Pads, madalas ko to naririnig. Okay lang ba pangalanan mo ang guardian angel mo? At tinuruan po tayo ng simbahan na huwag gagawin yan. Kasi unang-una, wala tayong karapatan. Masiyahan na tayo at mas protektado tayo kung ang tatawagin natin yung tatlo, Michael, Gabriel, and Raphael. So yun po ang turo sa atin ng simbahan. Yun na lang ang tawagin natin, wag na yung iba. Ang libu-libong exorcism ay hihigitan ng isang kumpisal. Kasi pag nagkumpisal ka, napalaya ka na sa demonyo. Ikatlo, may matindi pa rin tayong kalaban, sarili natin. Yung pride mo, yung katamaran mo, yung kahalayan mo, yung galit mo, yung inggit mo, yung kasakiman mo, puro mo.
or kahit ako, albularyo, pupuntahin ko kayo sa inyong mga pare, I will advise na mag-rosaryo kayo, mag-devotion kayo. O di ba lalo sila nagiging convincing? So, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord God, maraming salamat po sa araw na to. We thank you, Lord, for Father Joseph, for this opportunity na binigay niyo po for this program. Lord, we lift him up to you. Use him, Lord, right now to be your mouthpiece of your grace, of your message. And for those who are listening right now that they are confused of the things na I'm sure na gagamitin niyo po si Father Joseph na sagutin po ang lahat mga confusion sa kanilang pananampalataya, sa kanilang mga duda, or even in their problems and challenges that they're going through right now. Lord, today we lift up to you this interview. I know that you will bless us, give us the strength and the spirit, the wisdom that we need right now. Give us the courage and protect us with your most precious blood. And through the intercession of our Blessed Mother and Saint Joseph and Saint Michael, in Jesus' name we pray. Amen. In the name of our Son, the Holy Spirit. Amen. Ayan. Hello po, Paz. Hello. Magandang gabi po sa ating mga viewers and followers and subscribers. At sa iyo, Adrian, magandang gabi. Ayan, so maraming salamat po, Pad, sa opportunity na binigay mo. Kahit na isa kang busy ka dyan sa, I'm sure, sa Archdiocese ng Lipa, pero what an honor para mapaunlakan mo po kami. So maraming salamat po. At pakibati po yung ating mga nakikinig ngayon. Salamat din sa invitasyon. Isa pong karangalan na ang makasama kayo sa programang ito. At sana po kahit papaano ang akin pong may babahagi ay makapagbigay liwanag sa atin at makaguide sa ating buhay. Sure ako dyan po, Pads. Pads, sa ating po mga viewers na let's assume na first time kang nakita ngayong araw na to, okay lang ba na magbigay ka ng short background or brief background about yourself? Sino nga po ba si Father Joseph Mendoza? Na-ordain po akong pare noong September 3, 1990. So at this point, 33 years na po sa priesthood, sa ministry. Naging exorcist po ako noong 2016. At since then, ako po ang inappoint ng Archbishop of Lipa. By that time, si Archbishop Ramon Arguelles. And nung napalitan po siya ni Archbishop Gilbert Garcera by year 2017, ako pa rin po ang kanyang inappoint as chief exorcist of the Archdiocese. And by that time, lilima lang po kami. At this, after po ni Archbishop Arguelles, pagdating po ni Archbishop Garcera, ginawa niya na po kaming 10 na priest exorcist, spread or more or less spread equally or evenly throughout the Archdiocese of Lipa. Meron po kasi kaming 14 vicariates at the moment. So each vicariate, halos lahat po ay merong exorcist. Ang purpose po noon is for pastoral reason and practical reason para po mas lalong accessible kami, mas madali kaming mapupuntahan at mas mabilis kaming makakatugon sa mga ganitong pangangailangan po. Paano niyo po naisipang maging isang pare? Maliit pa po ako, naiisipan ko na pong magpare. Well, actually, nung una po, ang gusto ko maging piloto. Kasi malapit lang po kami sa Fernando Air Base. So araw-araw, tuwing nakakita ako nung mga training plane, yung mga trainer plane na laging nasa tapat ng bahay namin. So, hindi kataka-taka, gustuin ko maging piloto. Yung pala, ang plano ng Diyos, dalhin ko hindi lang sa alapaap ang mga tao, kundi sa langit. Wow. So, pa sa aeroplano, ang gusto ng Panginoon na paglilingkod ko. Kaya, sabi ko nga sa reflection ko, yun pala ang gusto ng Panginoon. So, yun ang masusunod. Di rin naman po kataka-taka kasi nung maliliit pa rin po kami mga bata, nagiging bisita na rin po namin sa bahay ang mga pare. Sa amin nagmimerienda or nagli-lunch. Kasi po ang parents ko by that time or since that time, very actively involved sa parish work. So paano po yun, Pads? Yung paano yung naging discernment process mo papuntang bukasyon mo sa pagiging pare? Meron ka bang ginawang
retreat? May kinausap ka bang spiritual director mo? May mga ganyang bang bagay? Ay, Adrian, maganda yung tanong na yan kasi very, I would say, very crucial. That time, I was a high school student. Tatanda ko, nag-aaral ako sa De La Salle pa. May mga kaibigan ako na Lasal Brothers, of course, kasi nasa Lasal. Ayun, oo. Tapos, may mga naging kaibigan ako na mga religious missionaries, particularly mga Capuchins, where Padre Pio is Yes. is a member, di ba? Nung Tama. religious na yan. So, iyan ang mga nagiging inclination ko noon. But I was then serving as an altar boy. Grade 6 pa yata ako since elementary hanggang naging high school. Siyempre, ang lagi ko naman kabarkada, yung parish priest namin na diocesan, of course. So, with his help, nag-guide niya ako na mag-discern talaga. I think it took me a week of discernment until I finally decided that I would want to become a diocesan priest. Wow. So, bali, high school pa lang pumasok ka na ng seminaryo? Hindi po. After high school, dun pa lang po ako pumasok ng seminary. Okay. So, kasi iba, talo na kagad ng seminary. Yes. In many cases, marami pong high school pa lang, nag-start na sila doon. Pero open naman po ngayon ang mga seminaries. Meron nga pong tinatawag tayong senior seminary, mga professionals na nung makaisip magpare, and all that. And yun nga, di ba, naging ordained priest ka na, Pads. Paano ka napunta sa pagiging exorcist priest? Kasi, di ba, pag yan yung ganyang ministry, marami akong, I'm sure, naririnig ko, ayaw ng ibang mga kaparehan yan. Medyo, may nagdududa sila kung kaya ba nila. So, paano ka napunta doon, Pads? Meron ka bang mga karanasan, mga ganyan noon? Natatandaan ko, since bagong pari pa ako noon, I was assigned as professor in the seminary. I attended a conference somewhere in Cebu. Pero not to become an exorcist, but just out of interest sa mga spiritual warfare, mga ganyan, no? I was with a group of priests, siguro mga 10 yata kami. But then it took several years until tinatanong ng mga pare kung sino bang pwedeng maging exorcist sa archdiocese. Wala naman nag-volunteer. Usually, wala naman talagang mag-volunteer sa trabahong ito, no? So, until tinanong na ako ni Archbishop Arguelles that time, pwede ka ba? Sabi ko, ako naman po, I have the promise to obey. Kung sasabihin niyo po, of course, I will say yes. And again, it took time until napalipat ako sa medyo malayong parish, Lubo, Batangas. Medyo malayo siya, no? So I was thinking to myself, malabo na akong maging exorcist nito kasi ang layo-layo ng parish ko. Hindi ganun ka-accessible. And if I have to undergo training, it won't be practical kasi I have a parish to take care. Lalong nangyari yung hindi ko inaakala. Tinawag ako ni Archbishop, sabi niya, sige, umattend ka dun sa UST. At yun na nga, simula. That was 2016. Every year, we undergo training sa University of Santo Tomas and then simula na ng bakbakan. So, pwede ba mo ma-share, Pads, ano ba yung naging unang baptism of fire mo dyan? Matindi kasi ang unang case ko is full-blown possession. Involving a 24-year-old woman na talagang siya ay possessed. Kasi mayroon namang mga signs ng possession. Correct. Para masabi mo siyang talagang possessed. And she exhibited almost all those signs. Ano-ano yun? Halimbawa, yung knowledge of hidden things. Extraordinary strength. Naroon din yung capacity to speak language otherwise learned. Hindi naman niya pinag-aralan. Nakakaintindi nga siya when I speak in Latin. At saka nandun din yung aversion to the sacred. So yung apat na yun. Yung aversion to the sacred, yun yung natatakot siya sa anumang bagay na banal. O anumang object o lugar o tao na banal. So all those things, all those signs. Siyempre, baguhan ako. It took me 4 long hours bago siya
Grabe. nag-subside. Kasi ang problema pala, and siguro yun yung tinatawag na where the devil latches on. Sa buhay po ng tao, tayo rin po yung nagbibigay sa demonyo, kumbaga tayo nagbibigay ng motibo or nagbibigay ng dahilan o nung kanyang hawakan sa buhay natin. And in that case, kaya pala inabot ako ng 4 na oras, kasama niya yung kanyang mother, tinanong ko, kasi nagiging violente siya, sabi nga ang tawag natin, ballistic, ano? Maingay na siya, nagwawala na siya, trying to lahat ng scare tactics, nagbibigay ng tetreten, papatayin kita, mga ganyan. O kaya kumisa naman, mga diversionary tactics, lilibangin ka, kukwentuhan ka, or biglang magtatatawa, all those stuff, all those antics, sabi nga natin. Pero, nag-water break ako, tinanong ko yung mother, wala ho ba kayang kaaway to? Ayun, doon ko na-discover. Sabi ng mother, nako father, nung isang araw lang po nag-away kami niyan. That kind of thing. So anger, when you hold on to unforgiveness, you create your own hell. Sabi nga nung isang paring Amerikano na exorcist, and that opens the door to the demonic. Kaya siya napapasok. Right now, ikaw ay chief exorcist sa Archdiocese of Lipa. Currently, meron kayong ilang exorcist dyan, Pads? Sa Archdiocese, 10 kami na priest exorcists. And siguro in a week, nag-a-average. Ako, I myself, I don't know about sa other priests dito. But speaking for myself, siguro in a week, mga 3, 2 na cases. But that's not full possession. Kasi marami naman case kaming hinahandle. Meron tinatawag na obsession, meron din tinatawag na oppression, meron din tinatawag na infestation. So yung 3 yun yung madalas. Siguro kung ipe-percentage, siguro mga 3% lang yung talagang full-blown possession. And marami talaga dyan yung mga infestation at saka yung oppression. Yun nga, natanong ko, Pads, kasi marami kayo dyan sa sa Archdiocese of Lipa may exorcist. Kasi ibang alam ko, iba nga, isa lang or 2. Yes, that's right. Iba, wala talaga. That's Dami right. ko na-encounter na ganyan. So, bakit nag-10 pa? Medyo, ano bang culture sa Archdiocese of Lipa? Bakit ganun? Pwedeng isipin mo na bakit marami ba kaming kaso? Oo. Pwedeng isipin din ng viewers natin na gano'n. Pero ganito yon. Nung wala pang Office of Exorcism, sa ibang diocese ang tawag nila Ministry of Exorcism. Dito kasi sa Archdiocese tawag namin office, no? Ngayon, dito sa office na to, simula nung maipundar ito ng Archbishop, nagkaroon na ng awareness sa mga tao. So, yung problema nandoon na. Dahil lang naging aware sila, doon sila naglapitan sa simbahan. All through the years, lumalapit sila sa mga spiritista, albularyo, and all those stuff. So, ngayong alam na nila na may ganito ng tugon ang simbahan, doon sila nagsulputan. Pero nandun na yung problema, even before. Na-aware lang sila ngayon. Oh, wow. Yes, tama. Yung mga pamahin, di ba? Yung pag meron na kagad, punta kagad sa albularyo. Right. And Pads, ano yung tingin mo pinaka-challenging na na-experience mo bilang chief exorcist dyan sa Archdiocese of Lipa? Kasi malaking part ng trabaho namin yung mag-interview. Kasi we follow some kind of I would say protocol. Ang any case na dadalhin sa amin, bago yan makarating sa amin, dapat na-interview muna yan para malaman kung ano yung opening. Yes. Siyempre, ang i-present nila manifestation. Nawawala ng malay, or biglang nakakaroon ng scratches, or may third eye, ganyan. So yung mga ganong problema kaagad. Pero siyempre, our job is to find out why. Asan yung open door? So interview yan, kailangan. Yun ang malaking challenge. Kasi kung minsan, kahit na may kaunti akong background sa interview, nalulusutan pa rin ako, I should say. Like, example, kung minsan, ang dahilan pala ng problema nung inilalapit sa amin,
kung hindi man yung usual case, usual thing, yun nga sinabi mo, mga occult practices ang tawag natin dyan, like pamahiin, or albularyo, or spiritista. So yung pagkonsulta sa mga occult specialist, occult practitioners. Kung minsan pala, yung isang example is, hindi pala kasal sa simbahan. So wala sa focus ng Panginoon yung pagsasama nila. Or kung minsan, yun nga, meron palang pumasok sa bahay nila na nagpa-practice ng occult, little did they know it. Paano mo nga naman malalaman? But you have to find. So kung minsan, para ka nagto-troubleshooting na ang hirap-hirap mong ma-target kung ano yung talagang bullseye. Yung sa pinaka na-handle mo case dyan sa Archdiocese, ano yung sa tingin mo pinaka yung worst na na-encounter mo bilang isang exorcist po? Pinaka-worst encounter with a witch. Self-professed witchcraft siya. Matagal na siya nagpa-practice. She's from another diocese, pero dito na nga lang siya lumipat or nag-i-stay. So pag ganun, kumbaga, within our jurisdiction yon, pwede namin siyang matulungan. And ang matindi kasi dito, she is married, but I'm not sure kung married sa simbahan. Pero for many years, she has been practicing witchcraft. Meron siyang kinulam na talagang halos mamatay. Tapos laging nag-aaway yung mag-asawa, yung siya tsaka yung mister niya. Tapos meron siyang mga bizarre practices like waking up in the middle of the night just to go to a cemetery. Wow. And then uuwi sa for kilometers, taking walk of kilometers walk, no? Tapos pag uwi sa bahay, meron siyang morbid ritual. How morbid? Umiinom siya ng dugo ng animals na fresh, no? Oh, wow. That kind of thing. Tapos yung tinitirahan niyang bahay sa outside this province, hindi ko na lang mentionin kung saan. Talagang the house itself is infested kasi may kung ano-anong mga nakabaon na buto. Yung nakabaon na buto, may mga ritual na ginawa yon. And pag may mga ritual na ganyan, tumatawag yan, ang tinatawag natin doon, conjuring. Nagko-conjure yan sa mga demonic spirits. At yung mga demonic spirits na yun ang tumatrabaho. Yun ang gumagawa nung curse, yun yung gumagawa nung kung kailangan manghula, siya yung nag-feed ng information, siya yung nagdadala ng sakit doon sa kinukulam, and all those evil things. Very challenging. It took me months bago siya na-liberate. Wow. As in talagang, ano yung Pads? Full possession talaga siya? Full possession. May mga time na kapag nagsasalita na ako ng Latin, part of the ritual, sumasagot siya. Either sumasagot siya in Tagalog, pero tama dun sa Latin na question. Or sumasagot din siya in Latin, word for word. Tapos there was a time na she went ballistic, talagang nagwala, na ang sound niya, nandito na nga kami sa prayer room, pero abot sa kabilang bloke, kung masasabi. Tapos, tumalon siya, nakatayo siyang ganyan, tumalon siya na parang balloon, parang ganon. Tapos, head first, bagsak yung ulo niya sa floor, na yung floor is semento. So, I was thinking, basag ang ulo nito. Kasi just the sound of it, talagang pati ako nagulat din. She did that twice, pero nothing. Parang wala lang. Parang tumalon lang sa cushion. Pero pakinig na pakinig mo yung banging on the floor. Yes. Yung sound. Wow, talagang siguro parte din yun ng mga antics niya para to distract the exorcist. Kasi the demon is a deceiver and he will do anything within his power to deceive us and to distract us. Kasi what we are doing is basically prayer. Pag na-distract sa prayer, parang yun ang taktika niya. Yeah, narinig ko din yan sa isang exorcist, sabi, nagpapakitang gilas siya. Right? Kasi very narcissistic ang demonyo. That's right. Tapos pag hindi na siya effective sa'yo, hindi niya nagagawin yun. Kasi ayaw niya nang maubos. Parang pinofocus niya yung energy niya sa iba.
Parang ganun. Out of pride, ayaw niya ring mapapahiya siya. Oo. Kasi ang basic na kasalanan talaga ng demonyo is pride. Kaya kung minsan Hmm. lalayas na nga lang siya, ayaw niya pang ipahalata na talunan na siya. Kung Oo. minsan nagko-closing prayer ka na, parang ang akto niya, ang drama niya is andun pa rin siya. Yun pala, sakal na siya at in pain na siya, talagang wala na siyang magagawa. Pero hindi niya ipapahalata. Oo, tama, Pads. And Pads, marami ako narinig sabihin, nasa modern society na tayo. Totoo nag-exist pa ba, nangyayari pa ba talaga yung mga sanib-sanib na yung mga possession na yan? Anong tingin mo, thoughts mo dito sa bilang exorcist, Pads? Mas maintindihan natin, kasi naintindihan ko yung ganong klase ng concept. Pero mas matutulungan natin to understand if we understand kung ano ba ang nature nitong spirits na to. Ang tawag natin dyan, fallen angels. They are former angels. They are angels still, pero tawag na natin ngayon bad angels. So ano pang meron sa angels? Ang matindi sa mga yan ang unang nilikha ng Diyos. Wala pa ang tao. So they transcend time. Hindi mo sasabihin 10 taon na may sapi itong bahay na to, 20 years na haunted house to. Like in one case, sabi sa akin, 1970 pa po eh. Sabi ko, hindi naman natutulog ang demonyo. Tama. Hindi naman siya tumatanda. He's beyond time kasi spirit yan. Correct. So, hindi mo pwedeng gamitin sa kanya yung concept of time. Dahil he's beyond time. Pero ang maganda naman, mayroon ding time si Lord sa kanya. Darating yung time na sila lahat ay ibubulid na ng Panginoon. Kumbaga parang kumbaga sa atin, parang trash bin, no? Ikukulong na sila ng Panginoon doon for all eternity. At kaya sinasabi nga sa isang eksena sa Biblia na pumarito ka ba upang puksain kami kahit hindi pa namin panahon? So that already gives us clue. Meron ding time frame si Lord sa kanila. Pero years and years, decades, centuries, yung demonyo ay demonyo pa rin. Kaya hindi natin pwedeng i-apply yung element ng time na modern na ngayon, hindi na uso ang demonyo. Nako, hindi pwede. Wala pa nga tayo sa mundo, nandyan na sila. Correct, tama. Ito kasi napapansin ko, Pads, kasi 'di ba si Jesus meron siyang deliverance ministry ever since nung he went here on earth. So, bakit naging overtime, naging tabu yung exorcism po, Pads? Nawala siya sa ministry, hindi naman totally nawala, pero ang tawag ng ibang mga naging speakers namin or mentors namin, forgotten ministry. Yes, Tama yung comment mo, Adrian, andyan na yung ministry na yan since the time of Christ. Jesus started it. Okay? Yeah, palagi. And his disciples, his apostles and disciples were commissioned to do it. So it's part of the mission and apostolate of the church. Pero there was a time, sabi nga ng mga experts, around the year 1940s or siguro yon bago mag World War II, nawala itong ministry na to, nawala siya sa curriculum ng seminaryo. So you can imagine, since that time, 1940s, hindi ito bahagi ng training na mga pare. So sino yun na yung mga naging pare? Simula pa nung bago mag World War II until now. So medyo recent lang na naibukas ito nung panahon ni Pope John Paul II. Na sinabi sa lahat ng bishops, or mag-appoint na kayo. Kailangan ng simbahan ito. Ayun, ang istorya niyan. Wow. Thank you for sharing that, Pads. Ngayon ko lang nalaman yung before World War II na talagang, Pads, intentionally tinanggal? Meron kasing pagbabago sa ating liturgy. Dahil nung una, pag nagpapare, dadaan siya dun sa tinatawag na minor orders. Lector, acolyte, exorcist, subdeacon, deacon, ganon. Wala na ngayon yun. Ang nasa atin, lector, acolyte, pwede siyang lay pero hindi magpapare. Lector, acolyte, pwedeng magpapare pero hindi nadadaan sa exorcist. Pag after lector, acolyte,
ministry, ang susunod na nun, magiging na siyang deacon. So, kita mo parang nawala dun sa ladder, dun sa steps, Yes. yung pag-exorcist. And noon, part ng ating liturgy, pag magbibinyag, exorcism muna. Kasi ang Tama. isang nilalang sa tiyan ng kanyang ina, kaya nga kasalanang mana, hindi pa yan anak ng Diyos. Anak pa yan ng, ibig sabihin, mayroon pa yung kasalanang mana, kailangan pa siyang i-exorcise, hindi pa siya pag-aari ng Diyos, pag-aari ng kadiliman. That's why kailangang binyagan. And part of that ritual of rite of baptism is exorcism. Wala na rin yun ngayon. Okay. Ano yung Pads? Yung mga binyagay, wala na siyang rite of exorcism? Wala na. Wow. Pads, bakit ganun yung naging decision po ng church? Nagkaroon kasi ng changes in liturgy as to ano yung reason that I don't know. Siyempre, the everything has to follow from that instruction and from the changes. Pero kita mo rin naman, kung paano rumabaho talaga ang Diyos. Eto naman, nung ibinabalik naman niya ngayon, yun, actually, nung nandun kami sa Cebu last month, or last August, doon sa 5th conference, national conference, I think mga 180 exorcists from all over the country na yon, and plus 40 lay auxiliaries who are in talagang full thrust sa trabahong ito, sa ganitong apostolate. Wow, ang galing. Pads, madalas to naririnig ko, ang lahat po ba ng pare pwedeng sila mag-perform ng exorcism? Magandang tanong yan, Adrian. Kasi very informative ang magiging sagot dyan. Lahat ba ng pare ay pwedeng mag-perform ng exorcism? Yes. Pero dapat malinaw sa atin na may dalawang klase ng exorcism. May tinatawag na major, may tinatawag na minor. Ano yung pagkakaiba? Yung major exorcism, pag ang kaso ay full-blown possession. Kaya nga po dun sa aking aklat na i-adya mo kami, if I can show it. Ito Sure, yan. Doon po sa page, towards the last page, meron po doon na section na nakalagay in case of emergency. Kasi dahil nga hindi ito naging bahagi ng training ng pare, so hindi ito alam ng mga pare, kahit po ng obispo. Unless nga i-orient sila. At salamat, dahan-dahan ang nag-uumpisa nga at ang pag-reorient ng simbahan tungkol dito. So all the more, hindi rin alam ng lay paanong gagawin. So, ang major exorcism, kapag full possession, major exorcism po yun. Sino pong pwedeng gumawa nun? Ang pwede lang pong gumawa niyan, ang pwede lang pong tumugon dyan at magsagawa ng major exorcism ay ang obispo. Sino mang obispo at sino mang pare na bigyan niya ng otorisasyon. So siya lang po yon. Hindi po lahat ng pare. So yun lang bigyan niya ng authorization. Okay, i-authorize niya. Ngayon, pagdating naman po dun sa minor exorcism, kailan po ito ginagawa? Kailan po ito kinakailangan? So, in cases of obsession, infestation, and oppression. Pag ganyan na po yung mga problema, pwede po dyan kahit sinong pare. Kung ready po yung pare, kasi nga hindi nga naging bahagi ng aming training, pwedeng sabihin ng pare, hindi kami sanay dyan, hindi kami familiar dyan, doon na lang kayo sa exorcist or kay bishop. Pwede, maunawaan po rin naman po sana natin yon. Sa tulong nga po nitong ating interview na to, sana po maunawaan natin na hindi po ito talaga bahagi ng regular curriculum and training, seminary training ng mga nagpapare. At kami nga po, kahit po ang inyong lingkod, natuto lang po ako dito, nagkaroon lang po ako ng education, information, and training dahil nga po, inappoint ako ni Archbishop. So, part of it is I have to undergo the training sa University of Santo Tomas, and there was a year na naka-attend din po ako ng isang training sa Rome. Wow. And eto rin po madalas Pads na question na naririnig ko. Paano yun sa mga tatay ng tahanan? May authority ba sila na gawin ang mag-deliverance, ganyan?
Napakagandang tanong, Adrian. I know ikaw yourself, ikaw ay isang mabuting ama ng tahanan. And mabuting na itanong mo yan kasi hindi naman lahat ng tahanan ay may pare. At hindi naman sa Correct. isang parokya, ilan ba ang tahanan? Hindi namin kayo lahat mapupuntahan agad-agad, no? So, sino yung first line of defense? Ang tatay. Eh, paano mo naman si inay? Teka muna, tatay muna. Tama kaya, Adrian, gusto ko yung tanong mo eh. Kasi si Adan pa lang yon. Binili na siya ng Panginoon sa paglikha ng lalaki at pagiging niyang magiging ama at magiging asawa. Ang sabi ng Panginoon ay to guard and to protect. O, sinabi na, si Adan pa lang, meron ng ganun tungkulin. Yes. At iyan ang tungkulin ng isang ama. Tingnan natin, ang napakagandang example si Saint Joseph. Kaya si Saint Joseph, siya ay tinatawag naming mga exorcist na terror of demons. Kasi he knows his job, he knows his task. Ano yung task? To guard and to protect. So, dapat nababantayan ng ama ang mga anak niya being authorized by God Himself for the task. Kaya yung ama na ang alam lamang, okay, maganda na sana, pero yung pagpo-provide, okay na sana yon. Pero hindi lang naman pala pagpo-provide, kailangan din pala pagpo-protect. Eh, ang po-protect mo naman, hindi lang yung mga evil spirits, incursion or intrusion, akyat bahay gang, mga ganyan, or criminal elements. Pero hindi lang yun. Ang tahanan mo, napapasok na ng mga bad influence, kahit hindi dumarating dyan ang barkada, sa pamamagitan ng mga gadgets, social media. So mga tatay, dapat nyo pong bantayan lahat ng entry points ng kaaway. Lahat ng pwedeng pagdaanan ng masasama, hindi lang yung pintuan ng inyong bahay, kundi yung kaluluwa ng inyong mga anak. So you have to guard and to protect. Kaya, kung sakali po na mayroong demonic intrusion or influence or attack ang inyong anak, meron po kayong certain degree of authority na kayo po ang magpalayas dun sa spirit na yon na gumagambala sa inyong anak. Pero pwede nyo lang pong gawin yon sa inyong anak at sa inyong asawa. Hindi na po pwede yon sa inaanak, pamangkin o apo. Hindi na po kasama yun. Ayan. Ano yun, Pad? Supplicatory prayer lang pwedeng nilang... Again, Adrian, I like your question kasi may dalawang klase din po ng prayer. So marami tayong natututunan kaagad dahil sa magagandang tanong mo, Adrian. Ano? Meron po tayong tinatawag na deprecatory prayer at imprecatory prayer. So yun ang gamitin natin para mayroon tayong lingo or language. Ano? Yes. Pag sinabi po nating deprecatory prayer, it's a prayer directed to God. Bless us, O Lord, and these your gifts. Ama namin. Sa kanino ba siya naka-address? Kay God. Lord, protect us. Praise you, Lord. Thank you, Lord. Kanino naka-address? Kay God. So, protect my children, Lord. Yun po yung deprecatory prayer. Pwede mo yung gamitin kahit kaninong tao na gusto mong iprotekta. Pero sa tanong na pinag-uusapan natin, kung ang usapan ay ang anak mo, ang napeperwisyo, nabibiktima, ginagambala ng demonyo, at gusto mo siyang dasalan ng imprecatory prayer. Ano naman po yung imprecatory prayer? It is commanding demon. So you're not talking to God, but you're talking to the demon. Lumayas ka, lubayan mo ang anak ko. Huwag mo siyang pahirapan. Pwede mo lang gawin yon sa anak mo. Only in that case. Sa asawa mo, only in that case, yes, pwede. Pero sa ibang tao, hindi mo na siya pwedeng gawin. Samantalang kami pong mga exorcists, yung authorized, pwede po namin gawin both imprecatory and deprecatory prayer sa mga taong lumalapit sa amin. At sino mang pare, pwede niya pong gamitin yung imprecatory and deprecatory sa minor cases. So please, maging malinaw po sana sa atin yung sa minor exorcism. I see yun. Thank you for clarification po, Pads. At least mas malinaw, no? Kasi yung iba, yung madalas yung tanong. And paano kung Pads, kung boss ng company or teacher, kumbaga parang may authority ka for that or group or organization or ikaw yung leader ng isang
prayer group? Pwede ba yun? To some extent, yes, mayroon. But yung teacher, mas nakikita ko yung line of authority doon, yung flow of authority. Pero kung sa ano lang, sa company, sa workplace, I'm not sure. I would say, I won't recommend na gawin yon kasi laging mayroong risk involved. If you do it without authority, the demon that is there can see that, and the demon is legalistic. Alam niya na wala kang legal basis. Correct. So alam niya na pwede kanyang retaliate. Re-resbakan kanyan. What to do? So wag kang mag-imprecatory prayer. Deprecatory prayer ka na lang. Nakakasiguro ka pa doon kung hindi mo anak. Speaking of retaliation, Pads, ikaw ba bilang isang chief exorcist na-experience po pa rin ba yan? Naka-experience ka ba nun? Yes, any priest, kahit kaming exorcist, kahit authorized exorcist, can face that danger, that risk. Yes, kuminsan hindi ka makatulog ng maayos, or kuminsan nakatulog ka nga pero may mga nightmares. Yeah. Kuminsan meron yung tinatawag na specter. Ang specter, yung parang may nakatayo sa tabi mo, yung evil presence. Kaya may mga ganyan. Pero what do we do? Kaya napakahalaga ng pagdarasal. Napakahalaga sa buhay natin. Hindi lang kami, lahat tayo. Napakahalaga ng ating ugnayan sa Panginoon. Yun na yung ating best protection. And nakita mo na ba ang demonyo, Pads? Hindi naman kailangan makita, pero yung kanyang fierceness, yung ferocity, makikita mo talaga yung paano nagbabago yung mukha ng isang taong napoposes, nagiging puro itim yung kanyang mata, o puro puti, o puro pula. There was a time na yung isang teenager, dalagita, pagmulat niya, mata ng ahas. Tapos yung hindi boses ng tao. Ang sabi niya, sss, tapos mata ng ahas. Wow. Hindi. Pag ganyan, nakakaramdam ka pa rin bang takot? Ganyan. Adrian, yung tanong mo yan, natuwa ako sa tanong mo yan kasi madalas din tinatanong ng mga kapwa-pari ko na ikaw ba after magsi 7 years na, no? Yes, nagugulat pa rin. Bakit hindi? Kasi taktika niya talaga yung gugulatin ka. Akala mo tutulog-tulog, biglang pagmulat, mukhang ahas. Ganyan. Or ang boses parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. O kaya may kakaiba talagang lakas. Like minsan, 10 tao yung may hawak sa kanan, 10 tayo may hawak sa kaliwa. Isang itsa lang niyang ganon, tilapon lahat. So pwede ka talagang magulat. Lalo na kung minsan, bigla-biglang magmamanifest. So ginagawa ko na lang, I have to prepare myself na, ready ka lang ha, anytime pwedeng biglang lumitaw yan. At ito, Pads, ito yung madalas ko rin napapansin na bakit yung certain case yung mga pinoposes ng demonyo, nakita mo naman, hindi naman siya ganun kasama, mabuti naman, pero nagkakaroon possession. Samantalang yung mga corrupt, yung mga, alam mo na, terorista, bakit hindi sila napoposes? May anong explanation dito? Madalas naririnig ko yan eh. Adrian, madali lang sagot ko dyan. Medyo nakakatawa lang. Sabi ng demonyo, hindi na natin kailangang kumbinsihin yan. Demonyo na rin yan eh. Katropa na. So, pero don't make no mistake about it. Hindi porke na-possess ang isang tao or na biktima ng demonyo, siya'y masamang tao. It doesn't follow. So, hindi natin dapat isipin yun. Bakit? There are saints like Padre Pio, Saint John Marie Vianney, Saint Gemma Galgani, at marami pang iba. Talagang ginambala sila ng demonyo. Pero not because they are bad. They are saints. Pero it added to their sanctity. And tingin mo, bakit inalo ni Lord ang possession? Only God can tell. Dahil what He permits, what He does not permit, it's within His own wisdom and will. And hindi natin laging mapafathom, matetrace. Pero this much I can say. Kapag pinapayagan ng Diyos ang anumang bagay na ganyan, laging may magandang outcome yan.
That's how powerful God is. He can draw good out of evil things na nangyayari sa buhay natin. Kaya hindi tayo dapat ma-depress, mag-despair. Hindi tayo dapat mawala ng pananalig sa Kanya when we are going through difficult times. Ito pa nga, pinag-uusapan natin, demonic times, demonic attacks. Because God always permits these things because He will draw greater good pa yun out of such mga nangyayari na challenges na ganito. Tagal mo na pagiging chief exorcist, Pads. Sino yung madalas mo na encounter na demon na pangalan? Ilang beses na, kasi hindi naman ganun kadalas, hindi naman laging full possession. Pero pag full possession, dadating sa point na kung minsan hindi mo pa nakukuha yung pangalan, lumalayas na. Pero I think 3 cases since 2016, since I became an exorcist, na 3 lamang yata yung cases na nakuha ko yung pangalan. And isang pangalan na mahirap tandaan kasi sari-sari din yung pangalan. But twice, sinabi niya talaga, Satan. Sinabi niya talagang Satan. So pag sinabi niya na yon, that's a good sign. Ibig sabihin na corner na siya at lalabas na siya. Amen. Usually, Pads, ano ba yung tingin mo madalas nagiging opening nila sa mga na-handle mong case? Thank you for that question. Napakahalaga niyan kasi very critical. 2, ang isa na madalas is pagpapaalbularyo or spiritista. Ang ikalawa na napakadalas, halos equal in intensity, ay yung pagpapadugo. Kung hindi po natin alam yung pagpapadugo, ito yung pagpapatulo ng dugo ng animals sa mga patibayan. Like basement or yung paglalagyan ng poste ng mga bahay at the beginning of construction. Kung minsan knowingly or unknowingly doon sa may-ari. Dahil kung minsan ang gumawa pala yung hindi naman nila lahat, like say for example karpentero or yung mga workers. So nagsagawa sila ng ganung ritual. Not knowing it is a satanic ritual. So ang tanong ng mga pare, bakit dugo? Ano pang mayroong dugo? Sabi po sa amin, sa aming training, blood has a consecratory power. Hindi pa ba sapat yung dugo ng Panginoon? Yes. Na kapag tayo ay nasa misa, ano ba yung sinasabi ng pare? Ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Yes. Hindi ba parang nilalapastangan mo yung Panginoon na nagbigay na nga siya ng kanyang dugo, gagamit ka pa ng dugo ng manok o dugo ng kambing kung mas malaking building para mas maraming dugo. Ano yan? Hindi na sa Diyos yan. So pag nakita ng demonyo, papasukin niya yan. Kasi sasabihin ng demonyo, oy, hindi yan legit. So sa akin yan. Hindi sa Diyos yan. Hindi in-institute ni Kristo yan. Hindi ang Diyos ang gumawa niyan. So papasukin ko yan para magkunwari ako or makumbinse yung tao na pinapatibay ko talaga. Pero at that point, yung lugar na yon is already infested or influenced by the devil. Paano, Pads, kung di nila alam na ginawa yun ng karpentero? Hindi mahalaga na hindi nila alam. O lalo namang matindi kung alam nila. Kasi ang importante sa demonyo, ang demonyo kasi, yan di ba, sabi ko sa inyo, former angel, fallen angel. Naalala ba natin na may mga anghel na guardian angel? So ano maiisip nyo sa anghel? Nakabantay yan. Nung maging demonyo, may naging demonyo rin na guardian angel. At ang sabi ng mga expert, tawag po doon, demonologist, study of demons, ay may mga guardian demons din daw. So guardian, nakabantay yan. So may binabantay ang individual, may binabantay ang family, may binabantay ang barangay, may binabantay ang municipality, country, continents, and all that. So dahil nakabantay yan, ang iniintayan niya at kaya siya oportunista pag may nagsagawa ng ritual na hindi legit. Di ba ang ganda na nga ng sacraments, ang ganda na nga ng mga sacramentals natin, blessings and all that, babalik ta rin na yan. Yung kumbaga sa atin blessing, gagawin niyang curse. Kasi siya na nga yung pumasok sa eksena. Sa experience bilang isang chief exorcist,
yung nagiging reaksyon ng mga demons pagdating kay Mama Mary? Iyan ang kanilang kinakatakutan sa lahat. Kasi si Mama Mary ang yumayapak sa ulo ng ahas. So yung ganong klase ng labanan, si Mama Mary pa lang, talunan na sila. Bakit? Kumbaga sabi natin, asar talo, no? Yes. Bakit? Kasi, unang-una, si Mama Mary, ina ni Jesus. Hindi mo na pwedeng tawaran yon. Wala ka nang pwedeng maging other evaluation lower than that. She is the mother of God. So, katalo na kaagad. Sabi nga, Pero hindi pa yun, may dagdag pang pang-asar sa demonyo. Naging ina siya ni Jesus kasi nagkatawang tao si Jesus. Anong masama doon? Anong pang-asar doon? Sabi ng demonyo, nagkatawang tao ka, kami yung una mong ginawa, hindi ka man lang nagkatawang anghel. So, ganun ka-hurt yung kanyang pride. Tapos ngayong tao ka na, magiging anak ka ng isang babae. So, kita mo, naging anak pa siya ng isang tao. Tama. Na tao na siya. So, talagang, kumbaga, out of place na yung demonyo, no? Tapos, isang babae na magiging, dahil ina, hindi naman sinasamba, kundi ganun na lang ang parangal dahil siya yung ina ng Diyos. So, talagang napalayo na ng napalayo sa eksena yung demonyo at hindi lang yon. Yung babaeng yon, dahil sa kanyang pagsisilang sa tagapagligtas, yun ang pagyapak sa ulo ng ahas. Yeah, wow. Grabe. And Pads, ang guardian angel natin, tingin mo ano yung role nila para sa atin? Well, ang guardian angel natin, magandang naitanong dahil nakakadagdag yan sa ating confidence sa larangan ng pakikipagdigma, spiritual battle, spiritual warfare. Ang guardian angel po natin, kung titingnan mo sa military parlance, yan yung private. Hindi man lang siya naging tenyente o kapitan. Siyam po yan. 9 choirs. Ang pinakamataas being yung pong seraphim. Yung pong seraphim. Okay. Pinakamababa yung angel. So from 9 down to 1. Sipin mo, yung isang guardian angel, kaya niyang talunin ang isang demonyo na galing sa rank ng seraphim. So, malilawin po natin, yun pong 9 ranks na yon, seraphim, cherubim, thrones, virtues, powers, archangel, angel, lahat po yan may bumagsak. So, lahat po yan anghel. Lahat po yan may nag-defect or may nag-rebelde. Lahat po dyan sa ranks na yan, may naging demonyo. Kaya iba-iba rin po yung power ng possession. Kasi iba-iba rin yung rank ng demonyo. Pagtaas, pag high power. Pagtaas, pagtalino. Kaya iba-iba rin yung demonyo na nakakasagupa po natin sa exorcism. Kaya merong mas makulit, merong kaunting command mo lang, lumalayas na. Ngayon, sipin mo, yung guardian angel mo, pinakamababa dun sa 9 choirs, talo niya ang isang demonyo na nanggaling sa seraphim na pinakamataas na choir. Grabe. So, ganun ka-powerful. Itanong natin kung bakit. Bakit? Bakit, Pads? Mataas talaga yung seraphim by nature. Kung naging demonyo siya, Lucifer is an example. Lucifer belongs to the highest rank. So, seraphim yan. Yes. Ngayon, bakit ang isang Lucifer na dating seraphim ay kayang talunin ng guardian angel mo na isang angel? By nature, hindi niya kaya yon. Pero by supernature, ibig sabihin, ito kasing mga angel natin, kumbaga sa ating mga gadgets ay na-update. Si Satanas, nung nagrebelde na siya, na-delete na siya dun sa lineup, hindi na siya na-upgrade, na-update. So, wala na siya nung pipeline, wala na siyang connection dun sa support ng grace ng Panginoon. Yun po ang dahilan. So, kaya, in the order of grace, your guardian angel is more powerful. In the order of nature, Satan can be said to be more powerful. Pero ang problema nga niya, nawala na siya dun sa order of grace. Nandun na lang siya sa order of nature. So pag pinag-usapan kalikasan, well, naturally, more powerful, more intelligent.
pero wala naman siya dun sa tinatanggap ng guardian angel mo. Yung kanyang ugnayan sa Panginoon, yun ang nagsusupply ng kanyang armas. Tama. Kaya ako din natanong yan, Pads, about guardian angel. Kasi ito yung minsan na hindi na ma-maximize nating mga Katoliko, di ba? Hindi natin sila tinatawag. Parang inisip natin, ano lang yan, fairy tale or Pambata. di ba? Angel of God, ganyan. Pero nandyan sila talagang they are helping us every day, no? And ano yun, Pads? Dadasalin lang nila yung angel of God, yung guardian angel prayer. Okay na yun. Yes. Dasalin mo lang yon. Or if you don't memorize it, kaya dito po sa iadya mo kami ay translated into Tagalog para naman doon sa mga gustong gumamit ng Tagalog para mas feel, okay? But any prayer for that matter, kahit yung kung tawagin natin impromptu prayer, anything from the heart, just to make sure it's from your heart, it's prayer. Ito pa, Pads, madalas ko to naririnig. Okay lang ba pangalanan mo ang guardian angel mo? At tinuruan po tayo ng simbahan na huwag gagawin yan. Kasi unang-una, wala tayong karapatan. Ang pagpapangalan ay it belongs to people who are in authority. Example, ang magulang, ang magulang nagpapangalan sa anak. Ikaw nagpapangalan sa iyong pet. Bakit? May authority ka. Bakit? Mas mataas ka. Pero hindi tama yan sa isang in order of nature ay mas mataas sa iyo. By order of nature, mas mataas ang angels kaysa atin. Okay. Ginawa nga lang ng Diyos na tayo ang pinili niya na maging mga anak niya. Okay? So, sa supernatural level, binabantayan tayo tuloy ng mga anghel. Pero, hindi appropriate na papangalanan natin sila dahil baka naman hindi rin siya respectful of God. Kasi they all belong to God. So let God give them the name. Not you, not we. Ayun po. Yan, kasi madalas ko narinig yan. Tsaka yung Pads, yung tinatanong nila yung pangalan ng guardian angel, okay ba gawin yan? Huwag niyong gagawin yon. Kasi nga may nakaabang na sumasalisi. Alam mo na yon. Baka magkunwari siya na, uy, ako ang guardian angel mo, ito ang pangalan ko, tawagin mo lang ha. Nako, di na disgrasya ka. May nakikita pala dyan na scammer. Ayun, demonyo ang tinutukoy natin. Sa bagay, ang pag-i-scam, demonyo rin talaga yan. Correct. Maganda i-clarify yan kasi yan din, nakikita ko yan. Yan din yung minsan misconception pagdating sa mga guardian angel. And also, Pads, may naririnig din ako ibang pangalan ng angel like si Uriel. Tama ba to? Sinabihan din po tayo ng simbahan sa bagay na yan. Winarningan po tayo na sapat na nating tawagin yung tatlong pangalan. Oo, may binabanggit pang iba. Uriel, Barakiel, Sealtiel, okay, Judiel. At ganito po yan. Wala po yun sa Bible. Nasa Book of Enoch po yun. Pero wala namang Book of Enoch sa Bible. So kung itatanong saan po natin nakuha, hindi po sa Bible yon, sa Apocryphal. Yung mga sinulat na hindi naman bahagi ng Biblia, bagamat may hawig sa mga sinulat ng Biblia. So, masiyahan na tayo at mas protektado tayo kung ang tatawagin natin yung tatlo, Michael, Gabriel, and Raphael. So yun po ang turo sa atin ng simbahan. Yun na lang ang tawagin natin, wag na yung iba. Sabi sa Bible, meron daw 7 archangel. So, napangalanan lang yung tatlo. Yung the rest, yes. Yung rest, hindi na natin alam. Malalaman naman natin when we get face-to-face with God. Correct. At yung pangalan ng guardian angel mo, malalaman mo rin, makikita mo na rin siya face-to-face when that time comes. Kaya sikapin nyo na mapapunta sa langit, ha? Sa impyerno, guardian demon ang makikita nyo for all eternity. All eternity yun, ha? Amen. And Pads, anong masasabi mo sa mga criticism or doubts mula sa mga taong hindi naniniwala sa exorcism? Ganito po ang masasabi ko dyan. Not believing in the devil won't protect you from him. Oh. At nakakatakot yung Pads, no? Na hindi ka naniniwala sa kanya. Nakakaintindi, nakakatakot. Sa demonyo, nakakatuwa. Kasi dalawang kinakatuwa ng demonyo. Yung sobrang bilib ka sa kanya, nakakala mo Diyos na siya.
O yung sobrang hindi ka naniniwala kasi pwede kanyang laro-laruin, pwede kanyang lansi-lansihin, pwede kanyang birahin nang wala kang kamalay-malay, surprise attack kasi you are unprepared, you don't even care. So yun yung dalawang extreme na kinakatuwa ng demonyo. Yung masyado kang bilib sa kanya o wala kang kabilib-bilib sa kanya. And ano naman tingin mong role ng ating mga sacraments pagdating sa spiritual warfare, Pads? Ay, yan na po ang ating armas. Isa sa mga armas. Kasi marami tayong armas. Talagang hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Nandyan nga, napag-usapan natin si Mama Mary, nandyan ang prayer, nandyan ang sacramentals, rosary, nandyan ang exorcism. At siyempre, pinakamatindi ang sacraments. Kasi ang sabi nga ni Father Gabriel Amorth, yun po yung yung Vatican exorcist, Yes. ang libu-libong exorcism ay hihigitan ng isang kumpisal. Kasi pag nagkumpisal ka, napalaya ka na sa demonyo. Isang kumpisal pa lang, napalaya ka na. Katulad din ng isang binyag, ng isang bininyagan, na dati nga ine-exorcise, pero pag nabinyagan ng isang tao, kahit hindi na nga ginagawa ngayon yung ritual of exorcism, malaya na ang kanyang kaluluwa sa sakmal ng demonyo. Mahalaga talaga always we live in a state of grace, no, Pads? Pinakamahalaga. Kasi yan po yung ugnayan natin sa Panginoon. Yan yung sinasabi sa reading kanina. Di ba sabi sa reading ngayon, ang reading po ngayon tungkol kay Martha and Mary. Yes. Oo. Si Martha, di ba, na sabi natin, naaaligaga, anxious. Hindi naman ang problema niya, yung pagiging masipag niya, ang problema niya, anxious siya. Pero ano sabi ni Lord? Pinili ni Maria, yung Mary of Bethany, yung kapatid ni Martha, pinili ni Maria ang lalong mahalaga at hindi ito aalisin sa kanya. So ano yung one thing necessary? Yun po yung state of grace. Yung laging nakatutok tayo sa Diyos, yung laging kaugnay tayo ng Diyos. Kaya yun nga yung image ni Mary of Bethany. Lagi siyang nakatutok sa Panginoon. So kaugnay ng Panginoon ang isang taong nasa state of grace. That explains bakit kapag bininyagan, nawawala yung sakmal ng demonyo kasi napapunta siya sa state of grace. Kung siya naman ay nasa state of grace at nagkasala, yun naman ang sinasagot ng kumpisal na nabanggit natin kanina. So both as sacraments. At para naman maging matatag ka, kailangan mo ng regular na pagkukomunyon at pagdarasal. So yun naman ang iyong nutrition. Yan yung iyong regular na pagpapalakas, okay? Nourishment. And Pads, ano mapapayo mo sa ating mga viewers ngayon na nakakaranas ng parang spiritual warfare sa kanilang buhay? Tingin nila meron ginagambala sila or meron silang na-experience na something? Ang totoo lang yan, Adrian, parang mas dumadami ngayon dahil mas dumadami rin ang mga taong nakakaroon ng mga iba pang mga pinagdaraanan emotionally. Sabi nga nila, mas tumaas daw yata ang benta ng mga gamot na may kinalaman sa psychological or emotional problems or mental health. Dahil mas marami ang nagkaroon ng stress, depression, dulot na rin ng pandemic and lockdowns. Hindi rin naman katakatakan. Alam mo, ang demonyo, konektado dyan. Bakit? Ang demonyo, dahil nga siya ay oportunista, hinahanapan niya tayo nung weak spot or soft spot. So anumang abuse, soft spot yan. Kung ang isang tao ay hindi naman natin nila lahat ng nakakaranas ng abuse. So, ganun din, anumang emotional breakdown or mental disorders na masasabi or experience of abuse or any sin. Okay? Kaya nga, kailangang mailayo tayo dyan. Kaya nga tinatawag nating spiritual liberation. Okay? Kaya nga tinatawag nating deliverance. Kaya sabi natin, deliver us, Lord. Kaya sabi nga sa aklat, iadya mo kami. Sabi natin sa dasal. Kasi talagang sasamantalahin ng demonyo ang bawat oportunidad. Kapag nakikita niya tayo na our guards are down, or bukas ang ating gate, o kaya tayo mismo yung hindi nakahanda sa labanan, or tayo kita niya na napilay tayo sa kasalanan, sama ng loob, or nabubuyo tayo ng mga new age practices, occult practices, and all those stuff. Yung mga mapapanganib na yan, sasamantalahin niya yan para umatake sa atin. Kaya kung hindi tayo nakaugnay sa Panginoon, kung hindi tayo regular sa ating pagdarasal, debosyon sa mahal na Birhen, pagtanggap ng mga sakramento, kawawa tayo sa digmaan na ito.
Wow. Yeah. Actually, yung digmaan na hindi natin nakikita, 'di ba? Ngayon nakikita na may mga wars ngayon sa Israel, 'di ba? Pero meron pang mas deeper war na nangyayari sa mundo, which is yung spiritual warfare. Ika nga, Pads. Ano yung favorite mong Bible verse na nagiging hugot mo sa ministry mo? Marami, pero ang isa sa paborito ko yung sinasabi na put on the armor of light. Kasi nga 'di ba pag may digmaan kailangan mo ng armor, Yes. kailangan mo ng weapon. So yung sinasabi na sa Philippians na helmet of faith, sword of the spirit, the word of God, okay, belt of truth, ganyan, breastplate of truth, ganyan, yung shield of faith and helmet of salvation. Yan yung ating full battle gear. Lahat yan provided ng Panginoon. Kaya again, napakahalaga ng ugnayan natin sa Panginoon. Napakahalaga ng pananalangin. At ano po masasabi niyo, Pad, sa mga kabataan na ngayon curious sa mga occult practices? Which is nakikita natin online na yan, ha? Napakamapanganib. Kaya napaka-challenging din para sa amin na mga exorcists at para sa mga parish priest dahil kung kami ay laging nakahandang maglingkod, kung tutuusin, ang kaaway lagi ring nakahandang umatake. Pero sa labanan naman na ito, ang ating konsuelo at ang ating tibay ng loob nandun sa ating pananalig at pagtitiwala na ang Diyos ay laging nagwawagi. Kaya sabi nga, Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Kaya nga siya Christ the King. Siya pa rin ang mag-aari. Pads, paano mo napapanatili ang iyong spiritual strength sa harap ng mga challenges sa iyong ministry? Ang sagot ko dyan, Adrian, talagang pagkapit sa Diyos. Wala tayong pwedeng panghawakan na anumang lakas o karunungan natin. Wala. Bagsak lahat yan. Kung hindi ka lang hahawak sa Panginoon, talagang, ang laban kasi na to, hindi match, mismatch. Sipin mo naman, order of nature. Tao tayo. Anghel siya dati. Naging demonyo ka. Match ba yun? Hindi match yun. Pero pag tumawag ka sa Diyos, hindi rin niya ka-match yung Diyos. Siya naman yung outmatch. Siya yung outgunned. O di ba? So, ganun talaga yung pagdarasal. Huwag kang hahawak sa sarili mong lakas. Huwag kang mangangapit at magiging confident sa sarili mong nalalaman at kakayanan. Kailangan ng pagtawag at pagsandig at pagkapit sa tulong ng Diyos. Ano naman mapapayo mo, Pat, sa mga family na para nakaka-experience sila ng magulong pamilya? Minsan, kahit anong gawin nila, palagi nag-aaway, may problema sa pera. Dapat ba isisi lahat yan sa demonyo, Pads? Ang sabi namin dyan, we don't look for the devil under every rock. Hindi naman lahat ng problema may demonyo. Kasi tandaan natin, may iba pa tayong kalaban. Bukod sa demonyo, kalaban din natin yung kamunduhan, yung impluwensya ng mundo. Ikatlo, may matindi pa rin tayong kalaban, sarili natin. Yung pride mo, yung katamaran mo, yung kahalayan mo, yung galit mo, yung inggit mo, yung kasakiman mo, puro mo. Dala-dala mo yan kahit nakahiga ka, kahit saan ka pumunta. So, tatlong kalaban natin. Sabi nga ni St. John of the Cross, the world, the flesh, and the devil. Ngayon, kaya maganda yung tanong mo. So, pwedeng ang dahilan, ang sanhi ng problema ng pamilya, alin man dun sa tatlo o yung tatlo. Pero lalong maganda yung tanong na anong gagawin po natin. Dalawang bagay, kailangan natin ng mapalayas kung may espiritong nananamantala. Dahil sabi nga natin, siya ay oportunista. Kung sakaling yun ang problema, may malaking magagawa ng pananalangin. Okay? Pagkukumpisal, sacraments and sacramentals. Kumisan, ang dami-daming poster sa bahay, wala man lang image ng Sacred Heart. Kumisan, ang dami-daming Buddha, Menekineko, yung pusa na gumaganon, yung Menekineko. Yes. Mga pampaswerte, pero wala man lang image ng crucifix. So, lalo talaga tayong mapapasok o nag-aaway. Sabi mo nga, nag-aaway, nagmumurahan. Yung mura, curse. Di ba ang kailangan natin blessing? It's the opposite.
blessing, ang opposite ng blessing ay curse. So, yung pagmumurahan, pag-aaway, ganyan, talagang papasukin tayo ng kaaway. Nakita na nga niyo yung weak spot perfect opportunity. Kaya, napakahalaga ng sacraments sa pamilya, magkumpisal kayo, magdasal kayo ng rosary, tamang-tama, ngayong month na ito, yan ang pinapaalaala lagi sa atin. Pray as a family, kasi yan, it is the weapon. Sabi ni Padre Pio, the rosary is the weapon. So malaking tabak natin yan, spiritual sword natin yan. And kasi kuminsan talaga naman, maaawa ka sa mga pamilya dahil hindi na rin nila maintindihan ano yung punot dulo, ano yung ugat ng kanilang pag-aaway-away at di pagkakaunawaan. Ang highly recommended ko dyan is magdebosyon kayo sa Sacred Heart. Ganda Kasi yan. ang pangako ng Sacred Heart, basahin ninyo yung mga pangako ng Sacred Heart, isang susolusyonan yung gulo ng pamilya at yung anumang matigas na puso, kasi nga puso, heart, no, ay palalambutin ng magandang debosyon sa Sacred Heart. Tiyakin nyo lang na anumang debosyon, for whatever devotion, anumang debosyon, ay tayo ay, again, nasa estado ng grasya. Talikuran ng kasalanan, mangumpisal muna, and then gawin mo yung debosyon, nariyan po ang bisa po niyan. Wow, ang ganda na sinabi mo, Pads. Very powerful. At ito, madalas ko nakikita, Pads, yung issue sa Santo Niño de la Suerte. Madalas yan nakikita ko sa mga mismong souvenir shop ng mga simbahan meron yan Ano bang stand ng simbahan natin yan? Ba't may nakalusot yan dyan? Hindi pa rin po kasi ganun kalinaw kahit po sa aming mga pare ang tungkol dyan. Mayroon na pong mga obispo na nagsalita tungkol dyan. At sa amin naman pong circle ng mga exorcist, nabanggit po yan sa isa naming training. Ang mabuting response po dyan, hindi po namin dapat i-bless. Kasi by blessing it, means approving it and encouraging it. Ang totoo po, ang problema po kasi dyan, yes, nandun si Child Jesus. Ang problema, bakit ang dala niya pera? Ang dala niya pera, higit pa sa pera. Ang dala niya kaligtasan. Ang dala niya, hindi lang treasure, eternal treasure, eternal life. So, bakit ba bumibili or naglalagay ng ganyan? Alam naman natin, kahit hindi sabihin, alam naman natin ang sagot, pampaswerte. So, that is, hindi lang bordering, kundi outrightly, it is superstition. And superstition is against the first commandment. Because you are giving power, attributing power to something that doesn't have it. Tama. And only God has all the power. Bakit sa mga ganitong practices, may power ba yan? Payamanin ka. So pati naman ng Diyos, ginawa mong pagpapayaman sa halip na mahalin mo siya. Ang gusto niya, mahalin mo siya. Hindi yung hihingan mo siya ng pampaswerte. Ano yung possible na mangyari kung lalagay nila yan sa bahay nila? Akala natin walang mawawala. Ayan nga, naririnig ko yan Wala namang daw mawawala. Usual thinking pero ang totoo, malaking nawawala. Ano yung malaking nawawala? Yung ugnayan natin sa Panginoon. Yung pagkapit natin sa Panginoon. Kumakapit na tayo sa kung saan-saan, kung ano-anong mga bagay na kaya tayo nalalagay sa panganib. May na-encounter ako na mga images ay na pwede ma-infest daw ng mga evil spirit. Pwede. Kahit pa images of saints or of our Lord, pwede. Kasi kaya natin siya kailangan ipa-bless. Kasi nga, opportunista nga ang kalaban. Kung nakita niya na itong object na to, kahit pa religious symbol, Catholic symbol, hindi na blessan, popwestuhan niya yan. Okay? Kumbaga, i-invest niya yan, aatakihin niya yan, i-invade niya yan. Kaya kung minsan, yun ang magiging epekto nun is pwedeng, hindi naman nila lahat, pwedeng sumasayaw yung imahen, or nagsasalita, or lumuluha, or dumudugo. Pwedeng yung mga ganong antics or mga tricks, sa kanya pala nanggagaling. Dahil, posible rin, another possible cause is, etong object na to ay nanggaling sa isang occult practitioner. Yes, ginawa ng isang manggagawa, sculptor, for example, pero dumaan sa kamay ng isang spiritista. Dinasalan niya.
nag-conjure siya. Yun yung conjuring, tumatawag sa spirit. So itong object na ito is already infested. So mayroon na siyang curse. Hindi na blessing ang dala niya, curse. Kasi ang tinawag para mag-impluwensya or mag-invade doon sa bagay na yon or object na yon ay demonyo. Yeah, recently may nakita ako isang sikat na espiritista, may hawak-hawak na rosaryo, tapos Actually, Tatawa. ginagamit nila yon as come on sa atin na, nagro-rosaryo din ako, or kahit ako albularyo, pupuntahin ko kayo sa inyong mga pare, I will advise na magrosaryo kayo, magdevotion kayo. O di ba lalo sila nagiging convincing, at meron halimbawa sila mga chapel or a prayer room yes. na may mga imahen, pero ang Oo. tanong natin is, linis ba yun? Malinis ba Oo. yun? You know what I mean? Is it the good spirit staying there? Kaya ang tawag natin sa bad spirit, maruming espiritu. Amen. And speaking of mga images, Pads, ano pong stand nyo sa paggamit ng social media platform para sa live streaming na pag-exercise ng mga sacramentals ay possible pa rin pa ba until now? Okay pa naman yan. Kasi pwede naman yan. Nagwo-work naman yan. Kahit sabihin natin na tapos na yung mga panahon ng pandemic na mga lockdowns tayo, no? Pero pwede yan. For whatever reason, although mas ini-encourage pa rin talaga natin yung face-to-face na, no? Yung pumunta na kayo sa inyong parish priest, or if needed, pumunta kayo, mag-consult kayo sa inyong exorcist or sa inyong bishop for this matter. Ito rin, Pads, na encounter ko, pag nagpapabless sila ng mga kunyari sacramentals like yung salt, yung oil, hindi raw alam ng pare paano i-exorcise yung mga yon. Yes, that could happen. Kaya kahit kami, nag-share din kami ng aming nalalaman sa aming mga kapatid na pare na hindi nag-undergo ng ganitong training. And minsan naman, ang quick solution dyan, easy solution dyan, sasabihin nung pare na, ay doon na lang kayo pumunta sa exorcist, they know how to handle this. Yeah. Yung ganon. Pwede naman yon, okay lang naman yon. Yung pagiging tatay, yung may authority ka sa isang bagay, possible din ba na pwedeng i-bless yun? Kunyari yung mga images. Hindi po. Kasi ang blessing, talagang sa pari lang po yan. So, pari talaga ang gagawa niyan. So, the best thing, the most na pwedeng gawin ng isang magulang sa kanyang tahanan in the absence of a priest is yung tinawag natin kanina na deprecatory prayer. Call on God to bless this object. I see. Hello mga ka-faith, Brother Adrian Milag here, at gusto ko palang magpasalamat sa Merchiful team for creating our Catholic merch dito sa Adrian Milag TV merch. Itong magaganda nating merch. Kunyari, ito sinusuot ko yung Our Lady of Guadalupe. At mga ka-faith, sa mga nagtatanong at interested to avail this Catholic merch, at marami pa tayong mga katulad nitong mga design, ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Pwede kayong mag-avail sa mismong Merchiful shop at sa Shopee. Ayan, so mga ka-faith, i-avail nyo na yan. Ilalagay ko yung link sa taas or sa baba ng video na to. Thank you and God bless. Pads, mag-entertain lang tayo some question from the viewers. From Cyrus Ryan Loreto, may naging kaso na ba sila ng exorcism na hindi binyagan sa anumang reliyon? Sa dami ng cases, parang may isa akong natatandaan na ganyan. May isa na different religion pero hindi dumating, nagpa-appointment. Meron namang isa na yes, I think Iglesia ni Cristo, pero ang protocol namin sa ganyan, tinatanggap namin kahit ibang religion. Why not? Basta sila lamang ay willing mag-cooperate sa amin. Hindi namin pinoproselytize, hindi namin para puwersahin na, sige, tutulungan namin kayo pero magpabinyag kayo. Walang ganon, hindi ganon. Kundi, i-guide lang namin sila na kung ano yung kaya ng kanilang pagkaunawa. Kasi hindi mo pwedeng i-expect yung knowledge ng isang Katoliko dahil ibang sekta nga ang mga ito.
Pero yung willing ba kayo na makipag-cooperate sa mga guidelines na ibibigay namin, halimbawa, paniniwala sa Diyos. Ikatlo, pagtalikod. O ikalawa, pagtalikod sa anumang kasalanan. O kaya, sa ibibigay kong assignment, for example, papayag ba kayo na hindi na kayo babalik sa albularyo? Titigilan nyo na itong mga anting-anting, mga pampaswerte na ito? Or kailangan nyo na magkaroon kayo ng reconciliation sa inyong pamilya, na tapusin na itong awayan, na tampuhan, galit-galit na ganyan. So, kailangan mag-cooperate sila. At ito, Pads, possible bang hilingin ng isang exorcism para sa isang catechumen? Kasi, nung una, meron talaga tayong catechumens. Pine-prepare sila sa baptism. Dapat talaga. As part of preparation. Kasi ngayon, ang pamilyar ng marami yung neo-catechumenate, which is a different program. Similar, but not exactly, kasi sila binyaga na sacramentally. Itong catechumenate, itong catechumens, ito yung mga adults, naging adult na, hindi pa binyagan, pero kailangan nila ng katisismo. And part of catechism, as preparation, is talagang kailangan nilang talikuran ang kasalanan. Kasi pag nabinyagan na sila, yun na talaga ang buhay nila. They belong to Christ. So dapat susunod sila kay Christ. And ito naman, Pads, ano mapapayo nyo sa mga taong may negosyo ng pagbebenta ng mga antigong bagay o kaya naman sa mga taong may hobby ng pangongolekta ng iba't ibang klase ng Buddha? Yung mga antigo, ibig sabihin antique, excuse me, hindi naman lahat yun masama. Depende sa antique. Pero nabanggit na rin lang yung Buddha or similar things, yan yung mga occult objects. Paraphernalia din po kung minsan ang tawag natin. So, anything na ganyan, magtatawag lamang po yan ng spirits. Nag-i-invite po siya ng bad spirit. So, akala natin all the while, all the time, ito ay pampaswerte, nag-i-invite po siya ng kamalasan. Dahil ang ini-invite po niyan ay masasamang espiritu. So, now, let's be educated. Sabi ko nga, education in the faith is the best form of education. Amen. Kaya maganda nga, itong ganitong programa, nagiging oportunidad natin to evangelize. At nakakatuwa naman na may mga nagtatanong, so ibig sabihin talagang gusto nilang matuto. Very good. Kunyari, Pads, nalaman nila na itong Buddha masama or iba-ibang mga antigo sa bahay nila. Paano nila ito pwedeng i-dispose? Mayroon pong magandang paraan. Dito po, so pasensya na po kung mabanggit ko ulit ito. Narito po, sa isang page po nito, yung proper, mayroon pong ritual kayong gagawin. Kasi yan nga po ay galing sa masasamang espiritu, baka na-contaminate kayo parang virus. So kailangan magkaroon kayo ng cleansing, spiritual cleansing. Ibig po sabihin, ganito po yan, part ng ritual, kailangan po i-familiarize muna para siyang i-actualize mo no? Pag alam mo na yung step by step, saka mo gagawin. May part doon na dudurugin mo kung madudurog, susunugin mo kung masusunog, babasagin mo kung mababasag, tapos ibabaon mo. Hindi mo siya itatapon sa basurahan, yung makakapulot, kawawa naman. So, dapat siyang i-dispose properly and with prayer. At ikaw na humawak, na-contaminate ka siguro, or just to be sure na malinis ka spiritually, mayroon po tayong pinapagamit na holy water. Nandun naman po yun sa ritual. So, step by step, sasabihin po nung aklat how to make the proper disposal ng mga ganyan pong object. Kasi nga, ang dinadala niyan ay masamang espiritu lang. Thank you, Pads, sa information. Mamaya, mas hingin namin detail dyan sa mga libro mo na yan, Pads. And from Lisa Tablatin, may expiry din po ba ang mga blessed exercise sacramentals na consumable like water, oil, and salt? If meron po, paano po ang proper disposal? Thank you so much. Kung ito po ay properly blessed, hindi po ito na-expire. So, hindi nyo kailangang itapon. Gamitin nyo. What concerns me is, bakit po
inabot ng hindi naman nga expired, kundi bakit nagtagal? Kasi Oo, ganito hindi po ginagamit. yan. We should know that sacramentals, for example, holy water, salt, exercise oil, iyan po ay nagwo-work lang kapag ginamit mo. Hindi kapag nasa bote o nasa container. Wala po siyang silbi kung nasa container lang. Wala po yung silbi. Pero pag ginamit mo siyempre pag ginamit mo na yan, in-apply mo, ni-sprinkle mo, yung oil, nilagay mo sa pinto or sa mirror or kahit sa katawan ng tao na sumasakit, for example, di ba siyempre sasamahan mo naman yun ng prayer. Doon po siya nagte-take effect. Kaya nga po siya sacramentals may dasal. Hindi po siya anting-anting. Hindi, kalaban nga natin yung anting-anting. Yun nga ang iniiwasan natin na parang nagiging superstitious na, basta nalagay ko tong medal, libre na ako sa aksidente. Basta may nakalawit na rosaryo sa kotse ko, okay na ako. Sabi nga natin kanina, yung ugnayan natin sa Panginoon, doon dumadaan yung kanyang supply line. So, ganun ka-importante yung prayer. Speaking of, sabi, i-consume, gamitin. So, ano ba yung practical way paano nila to pwedeng gamitin, Pads? Okay, dahil kuminsan nga, hindi natin, sige Father, dadasalin pala. Ano pong dadasalin? Again, nandun po sa aklat, i-adya mo kami. Paano mo i-sprinkle ang holy water? Paano mo ipo-pour yung asin? Anong pwedeng dasal? Although, you are free to say any prayer. Any prayer from your heart will do. Pwede na naman. Na, Father, kung wala naman kaming book, pwede po ba kaming tumawag kay Lord, magdasal kay Lord? Yes, any deprecatory prayer, any prayer addressed to the Lord, Mama Mary, saints, okay po yun. Pwede po yun. But usually, kumbaga, ang pinaka-standard, kung masasabi, is you always invoke the name of the Lord na in the most powerful name of Jesus, through the intercession of Mary, or through the most powerful blood of Jesus. Similar doon sa opening prayer mo, Adrian, kanina na ginawa, nag-invoke, tumatawag tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Habang ginagawa mo yung pag-a-apply nung paggamit or pag-sprinkle ng holy water, that's okay. That will do. And Pad, siguro last question, bakit mo mahal ang pagiging Katoliko mo? Yan po kasi madali nating sabihin kinagisnan. Yes. Pero parang hindi pa rin yun kundi ito yung ugnayan natin sa Panginoon. Ito yung loving relationship natin sa Diyos. Kahit sabihin nilang marami namang ibang pamamaraan. Yes, marami, pero hindi yun ang sa atin. Ito yung sa atin. At dito natin natatagpuan ang tunay na Diyos. Dito natin nararanasan ang pagmamahal at pagliligtas ng Diyos. At dito rin natin makikita ang tunay na pananampalataya. And Pad, sa ating mga viewers na nagtatanong dyan sa mga sinulat mong libro, so pwede mo bang ma-share yung 3 libro na yan at saan nila to pwedeng magkaroon sila ng copy ng mga books na sinulat mo? I'm sure marami po ang interested dyan. Thank you, Adrian, at salamat po. Ang layunin ko po talaga dito is not anything kundi makatulong po. Kaya ko po siya sinulat na Tagalog dahil kuminsan nga po, lalo na nung lockdowns, ito po sinulat ko noong 2020. Ito naman po sinulat ko noong 2021. Papaliwanag ko po sa inyo kung ano yung purpose ng book. Ito naman po yung this last year lang po. Okay. Kaya po, minsan may nagtatanong sa akin, wala po bang English? Purposely, ginawa ko po siyang Tagalog para sa mas nakakarami nating mga kapatid. Lalo na nga po, ang context is panahon po ng lockdown po noon, hindi tayo makapunta sa simbahan, hindi rin tayo mapuntahan ng simbahan. Tama. So paano tayo magdarasal? Hindi tayo makalapit sa pare, paano tayo makakatanggap ng blessing? Hindi rin makapunta si Father sa mga malalayong lugar natin o dahil nga sa lockdown. So, ito po ang sinisikap kong maging katugunan. Kaya ang pinaka subtitle po nito is Mga Panalangin ng Laiko laban sa masasamang espiritu. Kasi po, marami pong prayers
official, hindi po ako nag-compose nito. Ito po ay official prayers na ginagamit na ng simbahan noon pang unang panahon. Mm. So, ang kakaiba po, hindi naman po natin makikita yon kung hindi tayo bibili ng mga malalaking libro na ginagamit ng pare. Yes, yes. Pala doon, may mga collection of prayers pala doon na pwedeng dasalin ng laiko. So yung sa pare lang yun, ang pwedeng magdasal po noon. So pero ito po, pwede ninyong dasalin sa panahon ng oppression, obsession, nalulungkot, nadidepress, or anumang attacks. Pwede pong kayo ay nakukulam, meron pong laban sa sumpa, meron din pong dasal bago ka umalis ng bahay, bago ka magmaneho. Paano mapapalayas yung masasamang espiritu sa kalye? Kung matutulog ka sa bahay o lugar na hindi mo tulugan, like dormitory, hindi mo pag-aari, like hotel, hindi mo alam kung ano ang naganap sa lugar na yan, baka infested yan, you can never say for sure. Ano ang pwede mong maging dasal? Meron po tayong dasal. Again, hindi po ako nag-compose nito. Dasal na po ito ng simbahan. Tinagalog ko lang po at kinompile. Okay? So, at nakalagay po rito, mayroon pang mga red letters na yun yung tawagin ko. Nandun po yung saan mo ito gagamitin, anong lugar, anong sitwasyon ito magagamit mo, pakinabangan mo and all that. Mayroon kang anak na nagbibisyo, mayroon kang pamilya na nagkakagulo, o yun na nga, extreme situation, nagkaroon na ng possession, ano yung what to do and what not to do, nandito po lahat. So, in Tagalog po. Lahat po ng aklat na ito ay available po sa St. Paul's, yun po yung mga St. Paul Fathers, at ganoon din po sa Paulines, yun po yung mga madre ng St. Paul. So meron po silang fathers, mga pari at mga madre. I'm sure meron din siya Shopee niyan, no, Pads? Meron din po sa Shopee at sa Lazada po. Meron din po. Ayan. Ito naman pong pangalawang aklat is Gabay sa Pagbabagong Buhay. Ayun po, nakalagay po sa ating subtitle. Kaya ko naman po sinulat ito, ang problema po naman natin is paano mababago yung ugali. Paano mababago yung ating mga masasamang ugali? Paano tayo makakaiwas sa kasalanan? Ano ba yung mga guidelines para masabi natin na ay nakakagawa na pala ako ng kasalanan or offense against first commandment, second commandment, third commandment, etc. Kung ang kasalanan, kaya po 7, yun po yung 7 capital sins. Yes, yes. Pride, anger, lust, etc. Ano po ang dapat gawin para maiwasan yun? At ano naman po ang mga nagiging anak o daughters? Kaya po anak. Nanganganak po ang pride, nanganganak ang inggit. Paano mo nalalaman kung ikaw ay naiinggit? Ano yung mga signs na ikaw ay may pride? Nandito po lahat, bulleted format. At sana nga po, para po siyang workbook na mag-guide sa'yo kung ito yung problemang ito, ang ugaling gusto mong baguhin, etc. Ito naman pong pangatlo, paano naman magdasal? Kaya paglalakbay sa pagdarasal. Ito naman po is, bakit mahirap magdasal? Paano natin haharapin yung mga difficulties in prayer, distraction, yung kabigatan ng pakiramdam, ng pangangatawan, at saka yung dryness in prayer, for example. Ano yung mga stages in prayer? Ano yung mga methods of prayer? Yung mga nakagawian natin? Pwede ba nating malaman pa yung iba pang mga pamamaraan? Lahat po yan, para po siyang catechism on prayer or journey in prayer through prayer life. Sinikap ko po na maiksi lang, kaya kung mapapansin nyo, manipis lang. Pwede nyo dalhin sa inyong packet. At pag na-libre kayo, pwede kayo magbasa-basa. Pwede nyo rin pong ulit-ulitin yung nabasa nyo na para mas lalo pong mag-sink in sa inyo. So, wow. Ang ganda, Pads. Talagang hindi lang siya pa ini-equip ka. Kumbaga, inano mo din yung aspect about character, about values. Kasi hindi lang yun sa prayer lang. Pero dapat talagang ayusin yung yung pamumuhay, di ba? Ang challenge ko kasi, Adrian, sa sarili ko, parang ako yung nagsasalita sa sarili ko, parang ako yung tao, ako yung mananampalataya, sinasabi ko, Father, sabi kayo ng sabi sa amin, paano magbago kami? Magbago, paano po ba magbago? So, ito yung sagot. Father, sinasabi ninyo, manalangin kami, magdasal kami. Ayun, oremus. Ibig sabihin ng oremus, manalangin tayo.
Wow, ang ganda niyan. Tas Tagalog pa, Pads. Actually, pag meron akong libro na sinasuggest, wala bang Tagalog niyan? Yan yung ano. Eh di yan, Tagalog. Oo. Lalo na yung Black Book ni Father Sikia. Wala ba Tagalog niyan? O so yun, yung... Meron na din, meron na din. Ang Hmm. gumawa naman is si Father Nonet Legaspi. Ayun, no, yung kulay Yeah, violet. Oo. makapal yung book niya pero it has it. Oo. At ilalagay ko na lang yung link sa baba ko sa nila pwedeng ma-avail yan. I'm sure marami po ang interested dyan po, Pads. Thank you, And Adrian. Sana nga po makatulong po. I'm sure sobra, Pads. Any last words sa ating mga viewers na nanonood ngayong araw na ito? Thank you, Adrian. Salamat po sa inyong pakikinig at sa inyong pagpapakita ng pagpapahalaga dito po sa bagay na ito. Dahil sa totoo lang, pag pinag-usapan natin yung mahalaga, ito na po yung one thing necessary. Ano po yon? Yung pong ugnayan natin sa Panginoon. Amen. Ang gusto po sa atin ng Panginoon, mabuhay tayo sa pagmamahal sa Kanya at kaisa niya. Bakit? Doon po tayo maliligtas. Wala na pong iba. Grabe, very powerful. At maraming salamat po, Pad, sa mga binahagi mo. Ang dami ko natutunan sa mga share mo, na-inspire ako sa mga binahagi mo. At ito'y tutulong sa amin para pa maging mas mabuti pang Katoliko at mabuting Kristiyano sa kapwa, na pinanggagalingan naman talaga na lahat ng kasamaan yung hindi tayo nagiging mabuti. At maraming salamat. Rest assured na patuloy ka namin ipagdadasal. Pwede ba kami humingi ng closing prayer and a blessing from you, Pads? Sure. Salamat po muli. At tayo po'y tumawag sa Panginoon at humingi ng kanyang pagbabasbas. Mahal naming Panginoon, nagpapasalamat kami sa bawat sandali, bawat oras, bawat araw ng aming buhay. Lahat po ay utang namin sa inyo at nagmumula naman sa mayaman ninyong kabutihan. Kaya't lagi namin kayong pinupuri, dapat pasalamatan, mahalin at paglingkuran. Nawa sa inspirasyon at paggabay ng inyong espiritu, tahakin namin ang landas na itinuro ni Kristo, sapagkat siya lamang ang tanging daan. Siya rin ang aming buhay, at ang lahat ng itinuro niya ay pawang katotohanan. Kaya nawa pagtibayin kami sa pananalig, pag-alabing kami sa pag-asa, at lalong maging wagas ang aming pag-ibig sa inyo at sa aming kapwa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. And Pad, sa ating mga viewers pala nagtatanong, currently sa kanila pwedeng palang puntahan or okay lang malaman nila? Yes sa po. Kalakasan. Dito po ako ngayon sa Holy Family Parish. Isa po siyang barangay parish dito po sa Luyos, Barangay Luyos, Tanawan City. Ang maganda pong landmark dito, yung pong bahay ni Apolinario Mabini. Di po ba? Si Apolinario Mabini, taga Talaga, Tanawa, ang Batangas. Katabi na namin yung barangay Talaga, Tanawan. So yung bahay ni Mabini Shrine, yung pong sigurong pwede niyong i-search. And then diretso lang po dito sa amin, malapit na po kami doon. Maraming salamat po, Father, sa pagpapaunlak sa imbitasyon na to. Salamat po at ipagdarasal ko rin po kayo. Yes, and hope to see you in person. Sure, looking forward. Ayan, so maraming salamat po, Pads. Thank you po and God bless. Thank you. Good night. Good night po. Gusto mo bang maging isang online missionary? I'm sure sobra ka na-bless at na-inspired dito sa vlog or interview na pinanood mo ngayong araw na to. Alam mo, bilang isang online missionary, hindi ka lang basta dapat nag-like or nag-comment dito sa pinanood mo ngayon. Make sure na i-share mo to sa mga friends and relatives mo. Kasi naniniwala ako, di ba, na-bless ka naman dito, na-inspire ka dito sa anumang
mga natutunan mo habang pinapanood mo to, make sure na i-share mo to sa mga kakilala mo, sa kamag-anak, kaibigan, or even sa strangers, sa newsfeed mo, sa Viber, sa Messenger, or etc. Dahil nagkaroon to ng impact sa buhay mo, dahil marami ka natutunan dito, so I'm sure na yung mga tao makakapanood nito ay magkakaroon din sila ng same blessing na naramdaman mo. We will spread the good news, itong inspiration na to sa maraming tao. So para maging isang online missionary ka mga ka-faith, marapat lang na i-share mo to, itong vlog na to or interview na pinanood mo ngayong araw na to. Okay, so thank you and God bless.